Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nakikinig sa ibang bayan, sa ibang bansa, magandang hapon, magandang umaga, anuman ang oras ninyo. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa kanyang salita. Nasa kabanatang 2 tayo ng aklat ng Apokalipsis. At kagaya ng ating napag-aralan sa mga nakaraang araw, ang Apokalipsis ay isang aklat kung saan ipinahayag ng Diyos kay Juan ang mga panahong kasalukuyan, partikular sa panahon ng mga churches o iglesia, hanggang sa panahong hinaharap at hanggang sa panahong walang hanggan ay pinahayag ng Diyos kay Juan. At sabi niya na yung kanyang pahayag na nakikita niya noong siya nasa isla ng Patmos ay isulat niya sa isang aklat. Kaya napakahalaga na basahin natin ang aklat ng Apokalipsis sapagkat dito natin malalaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa iglesia sa panahon natin, at hindi lang yon upang malaman natin ang mga darating na panahong hanggang sa huling araw at hanggang sa walang hanggang panahon ay ating mababasa at malalaman sa aklat na ito. Kaya inuulit ko yung kabanatang 1 at talatang 3 na sabi niya, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. So sa verse 3 ng chapter 1 ay binigyang diin ng Panginoon ang kahalagaan ng pagbabasa sa Apokalipsis na ito sapagkat kagaya ng binanggit ko, ito ay mga pahayag niya hindi lang sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Kristiyano sa iglesia, kundi sa panahong darating, sa mga darating na kahirapan na darating dito sa mundong ito, hanggang sa huling araw at hanggang sa walang hanggang panahon ay mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis. Kaya lang ngayon ay mag-start tayo muna o mag-umpisa tayo sa mga mensahe niya sa mga 7 iglesia ng Asya, no? Sapagkat ang iglesyang ito ang silang sinulatan ng Diyos. Kapag sinasabi natin iglesia, tayong mga tunay na Kristiyano, ang dahilan kung bakit isinulat ng Diyos ito nang sa ganon ay malaman natin kung ano ang ating darating na panahon, kung ano pansalukuyan nating kalagayan, at kung ano ang panahong walang hanggan na nandito rin sa aklat na ito. So sabi niya kay Juan sa talatang 19 ng kabanatang 2, kabanatang 1, sabi niya, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo. So may nakikita ni Juan sa isang pagitan doon sa isla ng Patmos na ipinakita sa kanya ng Diyos. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ano yon? Ang mga bagay na ngayon, yung nangyayari sa iglesia, at ang mga bagay pang darating, ang mga bagay na walang hanggan upang maunawaan natin. Yan ang Apokalipsis. Now, ito ay kanyang isinulat upang maunawaan daw ng mga kapatiran na sinasabi niya dito na isulat niya ito, ang mga bagay na ito. Partikular, sinabi niya sa mga 7 iglesia. At ang 7 iglesia ay larawan ng lahat ng mga iglesia mula sa unang iglesia sa Jerusalem hanggang sa panahon natin ay larawan ng 7 churches sapagkat ang salitang 7 sa Bible ay perfection. Sa makatuwid bagay, ang gusto sabihin lahat ng iglesia tunay na tumanggap kay Kristo sa pananampalataya, ito daw ay isulat niya, no? Ngayon, sino ba yung mga hiwaga na nakita niya dito? Halimbawa, nakita niya ang 7 bituin
Sabi sa verse 20, na yaon ay nakita sa aking kanang kamay at ang 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Verse 20 ang binabasa ko, chapter 1, verse 20. At ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Nakita niyo, no? So ito palang nakita ni Juan na 7 kandelerong ginto ay larawan ng 7 iglesia sa Asia. Gusto sabihin, larawan ng lahat ng iglesia mula sa Jerusalem hanggang sa panahon natin. Merong mensahe ang Diyos sa atin. Yon ang kanyang sinabi. Ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Unang-una ay pag-aralan natin ngayon kung ano ang mensahe niya sa iglesia doon sa Efeso. Ay ating mababasa ngayon sa chapter 2 na tayo sa Apokalipsis. Tingnan ninyo, no? Kung ano ang sinabi niya, mga kapatid. Sabi niya dito, kung meron kayong Bible, sa anghel ng iglesia sa Efeso, chapter 2, verse 1, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Yon. Sapagkat nang makita ni Juan ang Panginoon, hindi na siya nakita sa anyong tao. Nakita na niya sa anyong Diyos, kaya kamangha-mangha ang paliwanag niya sa chapter 1 na ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ngayon, siya ay nakatayo sa gitna ng 7 iglesyang. Ang gusto sabihin niyan, siya ang nagkokontrol sa iglesia, siya ang ulo ng iglesia, siya ang Panginoon ng iglesia. Kaya dito sa iglesia sa Efeso, sabi niya, sino yung sumusulat sa kanya? Nasabi niya sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin ng kanyang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Siya ay lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto at ang 7 kandelerong ginto ay ang 7 iglesia, sabi niya sa verse 20. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, siya ang ulo, siya ang nagkokontrol at siya ang Panginoon ng iglesia, ang Panginoon Jesus. Kaya iyon ang sinabi niya sa chapter 2 verse 1. Ngayon, anong sinabi niya sa iglesia sa Efeso? Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Yun ang sabi niya. So unang-una, ang sinabi niya sa Efeso ay masaya ang Panginoon dahil ang iglesyang yan ay sa kanyang paglilingkod sa kanya ay matapat. At binanggit niya ang salitang ang iyong pagtitiis. Sabi dito, ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Yun ang sabi niya, ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Anong pagpapagal? Sapagkat siya naglilingkod sa Panginoon. Yan ang dahilan ng pagpapagal niya. Dahil ang kanyang katawan, ang kanyang buhay ng bawat Kristiyano ay ginagamit nila ang buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang kapagalan nila. At anong pagtitiis? Maraming pagsubok ang buhay Kristiyano sa sanglibutan ito. At ang mga pagsubok natin kuminsan ay pinahintulutan ng Panginoon na daanan natin upang kanyang turuan tayo ng pagtitiis at upang tayo ay lumago sa ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil sa oras ng ating problema, sa oras ng ating kabagabagan, sa oras ng ating pagtitiis, sa oras ng tukso na dumarating sa atin, ay ating
Napapaglabanan yan sa pamamagitan ng ating pananalig at pagtitiwala sa kalakasan ni Kristo. At yan ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Ganyan ang iglesia sa Efeso. At pangalawa, ang iglesia sa Efeso ay alam nila ang mga salita ng Panginoon. Kaya alam din nila ang mga bulaang tagapagturo na pumasok sa kanilang iglesia at hindi nila pinabayaan yan at hindi nila tinanggap yan kundi sinaway sila. So sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. So, ang nakita ng Panginoon sa unang iglesia ay sa kanilang paglilingkod sa Kanya ay matapat sila. Tinitiis nila ang lahat ng mga pag-uusig, ang lahat ng mga pagsubok sa kanila sa pamamagitan ng pagtitiwala nila sa ating Panginoon. Pangalawa, dahil alam nila ang kagustuhan ng Panginoon, alam nila ang salita ng Panginoon, kaya alam din nila ang mga bulaang propetang pumapasok sa kanilang iglesia na sila'y hindi tunay. Yan ang pinakamahalaga. Kahit sa iglesia natin ngayon, kailangan meron tayong pangunawa sa mali sapagkat si Satanas ay nagpupumilit na gumawa ng paraan upang wasakin niya ang ating pagtitiwala sa Panginoon at upang wasakin niya ang ating pagkakaisa at pagmamahalan sa iglesia. Kaya kaagad nilang nakita na mayroong pumasok sa kanila. Yan din ang babala ni Apostol Pablo na pag-alis daw niya, sabi niya sa Acts, Gawa Kabanatang 20, talatang 28. Pag-alis ko, sabi niya, merong papasok sa iyo na nagdadala ng maling turo. Sabi niya, ang iba'y nasa labas ninyo ngayon, subalit ang iba'y nasa loob na ninyo. So, paano nating maunawaan ngayon kung may maling turong pumapasok sa ating iglesia? Kailangan alam natin ang kanyang salita. At huwag nating pahintulutan ang kasamaan sa loob ng iglesia. Kagaya ng mga modern churches ngayon, basta daw magmamahalan tayo, pabayaan na natin yung magpapagkukulang na yan. Hindi maaring pabayaan ang mga bagay na mali sa iglesia. At yan sabi ng Panginoon sa iglesia sa Efeso, sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi tunay, hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan, hindi pala talagang totoo sila. Paano nating malaman kung ang nangangaral sa atin o yung mga doktrinang pumasok sa iglesia ay hindi totoo? Malalaman natin yan sapagkat ang pansukat natin sa katotohanan ay yung salita ng Diyos. We measure the truth through the Word of God. Yan ang mahalaga. So kailangan, ulit-ulit, sinasabi ko, mag-aral tayo sa kanyang salita sa tulong ng Diyos at bigyan nating panahon ng pag-aaral sa kanyang banal na salita. So, nagtiis sila dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Nagbata sila dahil sa pangalan ng ating Panginoon. At hindi sila napagod. Now, bakit hindi sila napagod? Sapagkat nagtitiwala sila kay Kristo at palagi silang malakas sa kanilang buhay Kristiyano. Yan ang Kristiyano. Palagi siyang umaasa sa kalakasan ng Diyos upang hindi siya manlupaypay sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa buhay niya. Kaya lang sa katagalan merong bagay na ikinalungkot ang Panginoon sa iglesia sa Efeso. Ano yon? Ngunit mayroon akong, verse 4, laban sa iyo na iyong iniwan
ang iyong unang pag-ibig. Yon ang nangyari. Sa makatwid, abang tumatagal ang iglesia, ang mga kapatid ay kuminsan ang kanilang pagtingin kay Kristo, ang mata ng kanilang pananampalataya ay unti-unting lumiliis dahil sa mga bagay na ini-introduce ni Satanas sa kanilang buhay. Unti-unti parang naging ang laman, ang gusto ng laman na hinahalok naman ni Satanas at gustong-gusto ng laman ang silang naging dahilan kung bakit nang hinat, nanlulupaypay sila, nawawala yung alab ng kanilang pananampalataya. Bakit? Yun ang kahulugan na iniwan nila ang una nilang pag-ibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng buhay Kristiyano upang magtagumpay sa lahat ng pagsubok sa kanilang harapan ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Yun ang kapangyarihan. Kaya tayong mga Kristiyano ay nabubuhay, naglilingkod dahil sa isang kapangyarihan lamang na nasa atin, na mahal natin ang Panginoon. Kaya dapat nating kapayin ang ating dibdib. Naglilingkod tayo, nangangaral tayo, nagbibigay tayo, tumutulong tayo. Ano ba ang ating motibo? Bakit tayo tumutulong? Kung ang ating motibo ay parang obligasyon lamang, sapagkat kailangan tayong tumulong, kailangan tayong mangaral, kailangan tayong magbigay, ay mali yun. Merong isang bagay na nawawala sa atin na gagawin natin yan dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig natin yan sa Kanya at ang pag-ibig niya sa atin ang siyang nagtutulak sa atin at nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Maraming Kristiyanong nanlulupaypay sa panahon ng pagsubok sapagkat nakakalimutan nila ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. At dapat gawin lahat nila yan, suklian sa pamamagitan rin ng pag-ibig natin sa Kanya. Inibig tayong unang inibig tayo. Minahal natin ang Diyos sapagkat siyang unang nagmahal sa atin. At yan ang kapangyarihan ng buhay Kristiyano. So sabi niya, ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yung unang pag-ibig na yan. Kadalasan ganyan ang nangyayari sa atin. Para bang ang ating paglilingkod sa Kanya ay kapareho ng paggising natin na nakaugali na nating magilamos ng mukha. Parang naging routine na lang. Kaya sabi ko, kapahan natin ang ating dibdib. Yung bang ginagawa natin ay bunga ng pag-ibig sa Kanya. Alalahanin natin, yung standard of life noong unang panahon ay ang batas, ang kautusan. Sa makatwid, ang mga tao sa lupang tipan ay nabubuhay sila batay sa kanilang pagsunod sa kautusan. Bagamat hindi na nasunod yan. Subalit sa panahon natin tayo nabubuhay, ang standard of life natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ano sinasabi ng Romans chapter 13? Sinasabi niya na ang kautusan ay natutupad sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang gumagawa sa buhay natin, hindi na kailangan ng kautusan sapagkat kusang matutupad ang kautusan kung may pag-ibig. Yun ang isang hiwagat kapangyarihan. Hindi tayo nanlulupaypay sa ating paglingkod sa Kanya kung ang pag-ibig ang siyang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. So sabi niya, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Now, tignan niyo yung verse 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka
nahulog. Yon. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kung hindi ay paririan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So ano sinabi niya? Kailangan pag-aralan mo ang sarili mo. Pasiyasat mo ang sarili mo sa Diyos. Kung talagang ang paglilingkod mo ay batay lamang sa obligasyon mo o sa pag-ibig mo sa Kanya, yun ang dapat mong pasiyasat sa Kanya. Kasi kung tatanungin ng mga tao, ako naman ay naglilingkod dahil sa pag-ibig ko sa Kanya. Totoo ba yun? Yun ang importanteng search natin. Search me, O God, sabi ni David, and know my heart, try me and know my thought, see if there be any wicked way in me, and lead me into the way everlasting. Pasiyasat natin. Kailangan maging honest tayo sa Diyos. Yung bang paglilingkod natin ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Bakit hindi siya una sa ating buhay? Bakit marami tayong inuuna sa ating buhay? Kaya sabi niya, magsisi ka. Sabi niya, magsisi ka. Alalahanin mo. Magbulay-bulay ka. Sa unang buhay mo, hindi ba nung tinanggap natin si Kristo, umaalab ang ating puso sa pagmamahal sa Kanya at tayo'y masipag na masipag dahil mahal tayo, dahil mahal natin siya, dahil niligtas niya tayo at tayo ay itinaas mula sa pagkabaon natin sa kasalanan. Nakalimutan minsan natin yan. Yung pagmamahal natin noong una natin siyang tinanggap, kuminsan ay nagiging unti-unting nawawala ng alab dahil sa maraming bagay na inasikaso natin dito sa sanlibutan at dahil sa mga gusto ng laman, mga kapatid. So sabi niya, magsisi ka, alalahanin mo, wika niya, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang gawa. Tignan niyo, no? Yung pagsisisi natin kapag na-realize natin na walang alab ang ating pananampalataya. Magsisi tayo, manalangin tayo, at gawin natin yung unang ating buhay kung saan noong unang panahon ay maalab tayo sa Panginoon. Yun ang sabi niya. Kasi kung hindi ka magsisisi, sabi niya, kung hindi mo gagawin yan, kung hindi ka manunumbalik sa dati mong buhay, kung hindi ay paririan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Sa mga katwid, ano yung kandelero? Yung ating patotoo, yung ilaw natin sa mga tao. Nawawala na parang andap-andap ang ilaw na yan. Flickering light. Nawawala yun. At nakikita mo sa isang Kristiyanong ganyan ay parang nagiging tamad siya. Nawawala siya ang alam niya sa Panginoon. At kung siya man ay naglilingkod, parang obligasyon lamang. At mawawala yung testimony natin. Dati, masipag tayo. Meron tayong mga outreach ministry kung ikaw isang church. Or perhaps meron tayong palagi kinakausap na tao para sa ating Panginoon. Ngayon, wala na. Kristiyano ka rin sasabi sa sarili mo. Naglilingkod ka rin sa Kanya. Pero ano ba ang kapangyarihan ng iyong paglilingkod? Nagiging malamig ang ating pananampalataya. Kaya sabi niya, magsisi ka, otherwise iaalis ko yung kandelero mo, yung testimony mo. Ganito sasabi niya. Ganun pa man sabi niya, alam ko na kinapupuotan mo ang Nicolaita. Ano yung Nicolaita dito? Alam niyo ito yung ayon sa Bible scholar. Hindi ko gaano alam itong salitang ito. Pero ni-research ko ayon sa mga Bible scholar, itong Nicolaita ay yung tinatawag nating clergy-laity relationship. Kagaya ng mga churches ngayon. Yung mga namumuno sa kanila parang sila mataas
tinatanghala nilang mataas at sila'y second class citizen lang ang audience. Yung audience ay tinatawag na lay. Yun namang isa ay yung Nicolaita, yung mga matataas na namumuno, hindi pa gano'n ang Charles ngayon. Kaya yung sign ng false teaching, false cults, ay ang mga reliyon na ang kanilang, meron silang leader, pangkalahatang leader. Yung leader na yan, ang siyang lahat na leader nila sa kabuuan ng kanilang reliyon. Kaya anuman ang tinuturo ng leader nilang yan, ay pinaniniwalaan nila. So, at least ito nakita pa rin ng Panginoon sa Efeso. Sabi niya, in closing, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yun. Ang may pakinig ay makinig. Ang may tenga ay makinig. Yun ang gusto niya sabihin. Bakit pa sinabi niya, ang may tenga ay makinig? Para bang makinig na lang, ba't sinabi pa niya ang may tenga? Ang gusto niya sabihin dito, mga kapatid, ay importante ang sinasabi ng Diyos. Dahil meron taong may tenga pero hindi nakikinig. Meron taong may tenga pero hindi naiintindihan ang kanilang pinakikinggan. Papasok sa kanan, mawawala sa kaliwa. Nakakalimutan nila ang sinasabi ng Diyos. So this is very important. Kaya sabi niya, yung may tenga ay makinig. Verse 7, ang may tenga ay makinig. At makinig sa sinasabi ng Espiritu. Tignan nyo, ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin sa mga salita ng Diyos. Nakikinig natin at binabasa natin ang kanyang salita dito sa Bible, pero ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay kapangyarihan upang ating maunawaan ang kanyang salita at upang ating may sabuhay ang kanyang salita. So sabi niya, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. So nagsasalita ang Espiritu. Sabi niya, sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ay siyang aking pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ano yung punong kahoy ng buhay na ito? Noong likhain ng Diyos ang tao, si Adam at si Eva, wala sana silang kamatayan. Kung paano maging walang kamatayan, hindi ko alam. Pero sila ay sumunod kay Satanas. Sabi ng Diyos sa kanila, sa oras na ikaw ay magkakasala, ikaw ay mamamatay. At sila'y sumunod kay Satanas at sila'y nagkasala. At sila'y nagkaroon ng kamatayan, pisikal at spiritual. Kaya binawal ng Diyos sila na pumunta sa lugar kung saan ang puno ng buhay nandoon, the tree of life. The tree of life na nandoon sa Garden of Eden ay binakuran ng isang cherubim upang tao ay hindi makapunta doon sa tabi ng punong kahoy ng buhay. No, anong gusto sabihin yan? Ang gusto sabihin ng tao, ang punong kahoy ng buhay, buhay na walang hanggan. Ngayon ang tao na nagkasala, kung siya ay pupunta sa punong kahoy ng buhay, ay mabubuhay siya habang panahon na naghihirap sa laman. Kaya napakahirap yon. Kaya nang dumating si Kristo, ang unang ginawa niya ay yung kapatawaran ng ating kasalanan. Upang sa ganon, babaguhin tayo ng isang katawan na wala ng kamatayan at nang sa ganyan ay ma-enjoy natin ang walang hanggang buhay, eternal life na larawan ng Tree of Life. So itong iglesyang ito sa Efeso, lahat ng mga nagtagumpay, lahat ng mga tunay na tumanggap kay Kristo, ay binibigyan silang buhay na walang hanggan.
particularly yung tunay na mananampalataya, sapagkat ang bawat iglesia na ating mababasa, meron ding hindi tunay na mananampalataya sa loob ng iglesia. Kaya lang, palagi sinasabi ng Panginoon, ang mga ilan na mananampalataya ay mapasa kanila ang puno ng buhay. Ito ay mababasa natin as we study further the 7 churches of Asia. Ay malalaman natin that every church ay may pagkukulang. Subalit within that church itself ay mayroong mga ilang tao na tunay na mananampalataya. Ganyan ang iglesia. Paging sa panahon natin ngayon, hindi ibig sabihin na lahat ng nasa iglesia ay mananampalataya. Ang Diyos ang siya nakakaalam sa tunay na mananampalataya na sila ay magmamana ng puno ng buhay. Ang nakahulugan ay buhay na walang hanggan. So hanggang dito muna mga kapatid, basahin ninyo ang susunod na church na ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Tayo muna'y manalangin at magpasalamat sa Diyos. Dakila naming Ama, salamat po sa oras na ipinagkaloob mo muli sa amin upang kami po ay mag-aaral sa iyong mga salita. Salamat din po sa patnubay ninyo upang aming maunawaan ang malalim na kahulugan ng iyong salita. At nubayan po ninyo kami at basbasan mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.